Dear Kuya Bono, bukas Kuya Bono ay 4 na buwan na ako dito sa bahay ni Mama Rosie dito sa Karkar City, Cebu. Dito ako dumiretso nung umuwi ako galing ng Taiwan. Maganda rin ang mga tanawin dito pero namimiss ko rin ang mga tanawin sa amin sa Batanes. College ako nung una kitang mapakinggan sa radyo at mula noon ay naging Sunday habit ko na ang makinig sa programa mo. Kasabay ng paglalaba ko ng isang linggong maruruming damit ko. Nagbo-board lang kasi ako noon and during Saturdays naman ay nasa part-time job ako. Nagtututor ako ng English sa 2 batang anak ng mag-asawang Chinese. Nag-graduate na kasi noon si Ate Evita na siya talagang tutor ng 2 bata. Education talaga ang kurso ni Ate Evita kaya okay sa kanyang mag-tutor while ako ay banking and finance. Pero nirecommend kasi ako ni Ate Evita at tinanggap naman ako ng mag-asawang in-check. Besides, basic elementary English lang naman kasi ang tinuturo ko. Mababait ang mag-asawang in-check Kuya Bono at hindi pa sila madadamot. Naging parte sila ng buhay ko ng matagal na panahon din. Dahil nung makagraduate ako ng college ay kinuha pa nila ako sa isa sa mga business nila. Natuto din akong mag-Mandarin hindi lang sa pagsasalita Kuya Bono kundi maging sa pagsusulat. Kinarir ko ang matuto dahil alam kong mas matuturuan ko ang 2 bata kung marunong din akong mag-Mandarin. At yung mga magulang nila ay hindi din bihasa sa English, lalo na sa Tagalog noon kasi mga bagong salta lang sila sa Cagayan noon. Yung babae ay anak ng matandang Chinese na matagal na sa Tugigaraw. Hirap lang daw silang mag-asawa noon na magpalago ng negosyo nila sa lugar nila sa China kaya sila nag-decide na mag-migrate na lang dito sa Pilipinas. Tubong Batanes ako Kuya Bono kaya kailangan ko magkasera sa Tugigaraw ng college ako. Simple lang ang buhay ng pamilya ko noon. Mayroon akong 3 kapatid. Ako ang pangalawa mula sa panganay. Mangingisda ang aming tatay ngunit may taglay itong kakisigan kaya nakapag-asawa ng teacher. Ang aming nanay na kahit hindi kagandahan ay napaibig naman niya ang aming tatay. Sa Batanes Kuya Bono ay payak lang talaga ang buhay ng karamihan. Habang bata ka pa, kontento ka sa nakasanayang pamumuhay pero kapag natuto ka ng mangarap, ang una mong papangarapin ay ang makaalis doon at i-explore ang buhay sa labas ng isla, sa Maynila, sa ibang syudad o kaya sa abroad. Nakakatuwang isipin na ang mga taga-ibang lugar ay gustong maranasan ang buhay sa Batanes. Pinapangarap nila ang makapunta doon pero karamihan naman sa amin ay pangarap ang mamuhay sa ibang lugar. Ito marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kokonti pa rin ang population ng aming lalawigan. Hamak na mas marami pang bilang ang subscriber mo sa bago mong channel na Somewhere in Time kumpara sa bilang ng residente ng aming buong probinsya. Kapag graduate ka doon ng high school Kuya Bono at ikaw ay ipapadala sa ibang lugar upang mag-aral sa kolehiyo, maswerte ka na. At kaiinggitan ka ng mga kabatch at kaibigan mo. Isa ako sa mga sinuwerteng makapag-college sa ibang lugar, Kuya Bono, sa isang government-owned university sa Tugigaraw City. Pero actually hindi ko yun inaasahan kasi akala ko nawalan na ng gana at tiwala ang parents ko na magpaaral ng anak sa labas ng isla matapos silang mabigo sa pangarap nila para kay Ate Edna na siyang panganay namin. Sa Maynila pa siya pinag-aral Kuya Bono dahil matalino nga. Nagtapos ng valedictorian pero second year college pa lang ay nabuntis na. Galit at disappointed ang parents namin noon, lalo na si nanay. Kaya naman hindi na ako umasang pag-aaralin pa nila ako outside Batanes. Mabuti na lang at kahit si tatay ay hindi nakatapos ng high school, ay meron siyang mas malalim na pangunawa na hindi raw kami pareho ni Ate Edna at ang pagkakamali ni Ate ay
magiging pagkakamali ko din. Nakumbinsi din ni tatay si nanay na pag-aralin ako sa Tugigaraw, at nung araw na yon na nakasakay kami sa eroplano papuntang Tugigaraw ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko bibiguin ang mga magulang ko. Hindi ko gagayahin ang panganay namin. Magtatapos ako ng pag-aaral at uuwian ko sila ng college diploma. Natupad ko naman yun, Kuya Bono, matapos ng 4 na taon kasi kinarir ko talaga ang mag-aral. Natuwa at naging proud sa akin ang pamilya ko. At masaya rin ako siyempre dahil nagtagumpay ako. Sabi ni tatay noon, hindi raw siya nagkamali sa kalkula niya sa akin na hindi ako magagaya sa ate ko. Kaya lang, hindi ako totoong masaya, Kuya Bono, na pinupuri nila ako dahil hindi ako nagaya sa ate Edna ko. Dahil sa totoo lang, marami akong kinainggitan sa ate ko. Mas marami siyang nagawa kesa sa akin. Oo, nagtapos ako ng college at siya ay hindi. Pero sa 4 na taon kong ginugol sa Tugigaraw City, nag-focus lang talaga ako sa pag-aaral kaya marami akong nakaligtaan. Nakaligtaan kong mag-adventure, mag-explore at higit sa lahat, nakaligtaan kong magka-jowa o maka-experience man lang ng relationship. Yung buhay ko nung 21 years old ako, isa lang ang magandang kwento. Yun lang, nakatapos ako. Si Ate Edna, nung 21 siya, may baby na siya. Ang buhay niya nung 21 anyos siya ay binuo na ng napakaraming kwento at hindi mabilang na karanasan. Sa aking pananaw, Kuya Bono, ang babae ay hindi naman talaga siya ang dapat magtaguyod ng pamilya dahil mag-aasawa siya at kung lalaking may paninindigan ng mapapangasawa niya, yung lalaki ang magtataguyod sa kanilang pamilya. Hindi sa tinatanggalan ko ng halaga ang diploma sa isang babae. Importante din yon at meron ako nun. Pero never akong naging disappointed kay Ate Edna dahil hindi siya nagkaroon ng bagay na meron ako, diploma. Dahil sa totoo lang, mas kinaiinggitan ko siya kasi naging mas exciting at puno ng kwento ang buhay niya. From age 16 to 21, marami ng karanasan sa buhay si ate. While ako, when I was 21, feeling ko ang dami kong sinayang na panahon para maging masaya. At nalungkot ako kasi hindi na ulit ako makakabalik sa pagiging 16, 17, 18, 20 years old. Hindi na. Nalaman ko ang college life stories ni ate nung tumira ako sa bahay nila sa Maynila. Feeling ko noon kasama niya ako sa mga pangyayaring yun sa buhay niya kasi magaling magkwento si Ate Edna. Lalo pa akong nainggit sa kanya noon dahil hindi ko talaga naranasan mga pangyayaring yon. Hindi lahat masaya, marami ding malulungkot at nakakanerbiyos na pangyayari sa buhay niya, lalo na sa love life niya, pero sinuwerte pa rin si ate kasi kahit bata pa sila noon ng bayaw ko ay nanindigan sila sa pag-iibigan nila. Maraming challenges sa buhay nila lalo na noong bago pa lang silang nagsama. Pero nagtulungan sila at ngayon okay na sila. Actually, nung kagagraduate ko pa lang ng college ay may sarili na silang bahay at doon nga ako nakatira bago ako napunta naman sa Taiwan. Nakakatuwa, Kuya Bono, na dati ng mga bata kami ay pangarap naming makapunta sa Taiwan kasi sa amin sa Batanes, kapitbahay lang namin ang Taiwan. Kapag magandang panahon, lalo na kapag summer, kapag nasa Bohol kami, nakikita namin ang maliit na bahagi ng Taiwan. Mas malapit actually ang Taiwan mula sa amin kesa sa mainland ng probinsya ng Cagayan na siyang kapit lalawigan namin.
Last year, Kuya Bono, ay nakapunta din ako sa Orchid Island na siyang pinakamalapit na lugar sa Taiwan, sa Batanes. Medyo makulimlim lang kasi ang panahon noon kaya hindi ko na-prove na nakikita ang Batanes mula sa Taiwan. Sabi din nila, naririnig daw sa amin ang tilaok ng mga manok sa Taiwan. Pero ako personally, hindi ko na-experience yun kasi hindi ako nagigising ng madaling araw. Ako lang kasi yung tipo ng batang matutulog ng maaga pero kailangan pang gisingan sa umaga. Hanggang sa high school, ganun ako, Kuya Bono. Hindi ko naman masasabing boring ang high school life ko kasi may mga friends naman ako. Pero hindi ko din talaga naranasan na magka-love life noon kasi teacher si mama sa school namin at isa pa, wala namang nanligaw sa akin. Hindi naman ako pangit, Kuya Bono. Talaga lang sigurong hindi ako ligawin noon. College, mayroon namang nagparamdam pero hindi ko naman gusto at nakafocus nga ako sa pag-aaral ko at sa part-time job ko. Graduate din ako with honors nung high school ako kaso pagtungtong ko ng college, na-prove ko na hindi pala ako ganun katalino. At kahit puspusan pa ang pag-aaral ko noon ay hindi pa rin ako graduate with flying colors dahil maraming mas matatalino. After kong graduate ng college, Kuya Bono, isinama ko ni Mama pauwi ng Batanes. Nagstay pa ako sa amin ng kalahating taon. Taong bahay lang ako noon dahil may kamahalan ng plane ticket. That time nung nasa Batanes ako ay may sumulat sa akin. Taga Ivana daw siya. Isang bayan din sa Batanes. Ako kasi ay taga Itbayat naman. Sundalo daw siya at kaibigan niya ang kaklase ko nung high school. Nakita na raw niya ako in person pero hindi ko siya matandaan. Tinanong ko sa text yung dati kong classmate pero napaka-negative ng comment niya. Huwag ko daw patulan dahil playboy daw ang sumulat sa akin. So hindi ko na sinugot ang sulat niya. Pinamparingas ko na lang ng uling noong mag-ihaw ako ng isdang mahi-mahi. Noong magkapera si na Mama, bumalik ako ng Cagayan at nag-take ng board exam. Awa ng Diyos ay pumasa naman. Nakapagtrabaho ulit ako ng kulang 2 taon sa business ng mag-asawang Chinese. Mas mataas na ang sweldo ko noon pero nainip ako, Kuya Bono, at nung ayain ako ni Ate Edna na nasa Maynila na lang ako magtrabaho, umalis ako ng Tugigaraw. 24 na ako nung lumuwas ako ng Maynila, Kuya Bono, pero never pa ako nagka-boyfriend. Sa Tugigaraw noong nagtatrabaho ko na ako ay may ilang nagpahaging pero hindi naman sila nag-effort na pasagutin ako kaya't at the age of 24 talaga, Kuya Bono, ay NBSB pa rin ako. Filipino-Chinese ang may-ari ng kumpanyang pinagtrabahuan ko sa Quezon City. Yung immediate boss ko, si Sir Lexi, ay panganay na anak ng CEO. Suplado at istrikto. Pero nung malaman niyang marunong ako mag-Mandarin, Kuya Bono, ay nagbago ang treatment niya sa akin. Madalas noon tuwing umaga, tinatawag niya ako sa office niya para magbasa ng Chinese newspaper. Habang siya naman ay busy sa kung anumang pagko-compute ang ginagawa niya. Natatawa siya nung una kasi mali daw ang mga pronunciations ko. Pero itinatama niya ako kapag namamali ako. Binata pa si Sir Lexi noon, Kuya Bono, pero malaki ang agwat ng edad namin. Matanda siya sa akin ng 11 years. Pero nawala ako sa huwisyo kasi umibig ako ng palihim sa kanya. Lagi siyang naka-coat and tie, Kuya Bono. Madalang siyang magpolo, as in, executive looking siya palagi.
Suplado siya sa lahat pero kapag ako ang kausap niya, napapangiti siya. At ewan ko ba kung bakit tuwing ngingitian niya ako, nagdidiwang ang puso ko. Yes, of course, I know na sa fairy tale lang halos nangyayari na ang boss ay mai-inlove sa kanyang napakasimpleng empleyado. Pero nagpantasya talaga ako, Kuya Bono. Nangarap ako ng gising ng 2 taon. Parang natinag lang talaga ako nung mag-celebrate na ako ng aking 26th birthday. Pero single pa rin ako, NBSB pa rin. At parang ikinahihiya ko ang sarili ko noon dahil sa edad kong 26 ay nagde-daydreaming pa rin ako. May nagparamdam at nagtangkang nanligaw sa akin sa office noon. Si Mac Ray, may itsura at kumikero pa. Pero hindi ko siya napaglanan ng panahon noon dahil in love nga ako sa boss ko. Pero 1 month after ng 26th birthday ko, parang nagising ako sa katotohanan na hindi na tamang nagpapantasya pa rin ako. At dahil doon, ako pa ang nagparamdam kay Mac Ray. Nginingitian ko na siya lagi pero nagtaka ako dahil tinatanguan lang ako. Later on, nalaman ko, sila na pala ng isang ka-office mate namin. Bumaling na pala siya sa iba matapos ko siyang deadmahin noon. Kalaunan, Kuya Bono, ay hindi na ako masaya sa office dahil sa lihim kong pag-ibig sa boss ko. Masakit man pero nag-decide akong mag-resign. Inalok pa ako ni Sir Lexi ng salary raise pero tinanggihan ko na at sinabi kong hindi na talaga ako masaya sa kumpanya. Saglit akong natenga, Kuya Bono, sa bahay ng ate ko. Kain tulog, nood ng mga romantic movies at mga teleserye. Kahit na binabati lagi ako ni ate dahil lalo daw akong magiging old maid sa ginagawa ko. Nung mainip ako, naghanap ako ng trabaho. Napadpad ako sa Pasay at nakita ko ang nakapaskil na karatula. Urgent Wanted Payroll Clerk. Ang bilis ng mga pa ako sa pagpasok sa building na yon. Wala akong kamalay-malay na recruitment agency pala yon at maraming nakapila. Lumabas din kaagad ako pero tinawag ako ng isang gwapong binata. Ang gwapo talaga niya, Kuya Bono. At nakangiti pa ito sa akin kaya tumigil ako at hinintay na makalapit siya. Siya si Ronald, Kuya Bono. Empleyado din siya sa recruitment agency na yon. Aplikante ka ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi. I mean yes. Naghahanap ako ng work. Yung nakapaskil sa labas, payroll clerk. Akala ko dito lang. A-applyan ko sana pero agency pala to. Bakit? Ayaw mong mag-abroad? Wala akong balak eh. Bakit naman? Mas malaki ang sweldo overseas. Alam ko pero wala akong plan. Sayang naman pala. Actually, ako may hawak ng job order na yon. Payroll clerk for Taiwan yan. Pero naghanap kasi kami ng may background sa Mandarin, kahit basic lang. Tapos nakita kita. Nakita ko yung blouse mo. May mga Chinese letters kasi. Naisip ko baka ikaw na yung solusyon sa problema ko. Problema? Mahirap kasi maghanap ng applicant sa posisyon na to eh. Dahil sa requirement ng employer. Baka may kilala ka, miss. Tulungan mo naman ako. Actually meron. May kilala ako. Talaga? Wow. Ngayon palang nagpapasalamat na ako sa'yo. Pwede ko bang kunin ng name and number niya? Sure. Her name is Dia. And she happened to be me. Epekto yata ng mga romantic love stories na napapanood ko kaya Bono ay inisip ko na si Ronald na ang destiny ko. Mahigit 1 buwan na kasi since mag-post sila sa job vacancy na yon pero wala daw qualified. What a coincidence, sabi ko pa nun sa sarili ko kasi nasa akin lahat ng qualifications. Pero wala talaga akong kabalak-balak mag-abroad, Kuya Bono.
Sa lahat nga ng panahon na nagtatrabaho ako, hindi ako nag-iipon ng malaki. Pinapadala ko sa nanay ko ang mas malaking bahagi ng bawat sweldo ko para makatulong sa pag-aaral ng mga younger siblings ko. Kasi nasa akin pa rin noon yung paniniwala na kapag nakapag-asawa ako, hindi kailangang marami akong pera kasi yung mapapangasawa ko ang magtataguyod sa aming magiging pamilya. Wala pa rin akong balak mag-abroad kahit noong initial interview sa akin ng Chinoy na superior ni Ronald. Kasama din si Ronald sa office kung saan ako in-interview at yun talaga ang gusto ko, Kuya Bono, kasi gusto ko siyang makasama pa. Crush at first sight ko siya. Pogi siya, boyish ang kanyang mukha at ang ganda ng kanyang mga mata. Yun yata yung tinatawag nilang smiley eyes. Pinagharian pa ako ng kilig noong ihatid ako ni Ronald hanggang sa labas ng building. Binili niya akong bantayan ng phone ko kasi any day daw ay tatawag siya para sa final interview. Ibinigay din niya noon ng iba pang requirements, passport, NBI, etc. Pero wala pa rin talaga akong balak mag-abroad noon kaya't wala din akong balak na magpunta sa DFA or NBI. Pag-uwi ko sa bahay ng ate ko, binungaran ko siya ng kwento ko. Pero ang simula pa talaga ng kwento ko kay ate ay, "Guess what, ate? May namit akong guy. Ang pogi." Ang birada sa akin na ate ay, "Naghanap ka ba ng trabaho o naghanap ka ng lalaki?" La, grabe siya oh. Baka nakakalimutan mo, Edna. 26 na itong kapatid mo. Ni minsan hindi pa nagkaka-boyfriend. Inismiran lang ako ni ate. Dumiretso siya sa kusina, sinundan ko at nagkwento ako tungkol sa recruitment agency. Nakinig siya sa buong salaysay ko at pagkatapos noon ang sabi niya ay, "Alam mo, Dia, may mga bagay na kahit hindi mo hanapin, dumarating. Patulan mo na yung trabaho sa abroad kasi malay mo, wala talaga dito sa Pilipinas ang destiny mo. Baka nasa iba yung dagat." Talaga ate, naisip mo yan. Ako kasi, iba eh. Pakiramdam ko kasi, kinasangkapan lang talaga yung job hiring na yun para makilala ko si Ronald. At siya talagang destiny ko. Nakakahiyaman, Kuya Bono, pero para talaga akong teenager noon na kinikilig kapag naiisip ko ang poging mukha ni Ronald. Lalo pa akong kinilig kinagabihan nung tumawag siya. Niremind lang niya ako na kailangan ko nang kumuha ng passport at NBI. Sinunod ko na lang siya, Kuya Bono. Yun ang nilakad ko kinabukasan pero after 3 days lang ay isinalang na ako sa final interview with employer. Pasado ako as expected kasi wala naman silang ibang choice at isa pa'y qualified naman talaga ako. Noon ako na-nervyos, Kuya Bono, dahil mapapa-abroad ako ng di oras. Kaya lang yung nervyos ko ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya nung makita ko si Ronald sa office ng manager na bakla. Salamin lang kasi ang partition ng office ng manager. Nakita ko, sweet na sweet sila. Minamasahe pa ni Ronald ang balikat ng manager. Noong tawagin ako ng isang clerk para tanungin ang passport ko, nagawa ko pang makimarites sa kanya. Magkaano-ano sila? Tanong ko sabay nguso kina Ronald. Ngumiti sa akin ang clerk at ang sabi, "Anniversary nila ngayon. Kaya malilibre kami ng dinner mamaya." Unsyami ako to the highest level nung araw na yun, Kuya Bono. Kaka-move on ko lang kasi noon kay Sir Lexi pero hayon at sumemplang na naman ang pag-asa kong magka-love life. After more than 3 weeks, Kuya Bono, ay flight ko na. At gusto ko mang kiligin sana dahil si Ronald pa ang naghatid sa akin sa airport ay hindi ko na rin nagawa dahil nai-imagine ko ang lover niyang Becky. May mga nakasabay ako sa flight, Kuya Bono. Same company kami pero sa factory silang lahat. Mga babae at lalaki sila. Ako lang ang office ang designation noon pero same dorm kaming lahat. Naging ka-close ko kaagad sina Ron at Jelay noong nasa airport pa lang kami.
Kaya lang ay hindi ko sila nakasama sa room sa dorm dahil dalawang supervisors na babaeng Pinay ang nakashare ko sa kwarto. Ako ang pinakamatanda sa kwarto namin pero ako lang ang single. Si Annie may asawa at anak na. Si Christine may jowang factory worker din at sa building lang din nakadorm. Iba ang mga trip nila kaya't hindi ko sila gaanong nakapalagayan ng loob. Sina Rona at Jelay pa rin ang naging friends ko noon at hanggang ngayon, kahit nandito na ako sa Pilipinas ay tuloy pa rin ang friendship namin. Mababait kasi silang dalawa, lalo na si Jelay na tubong Pangasinan. Siya ang naging iyakan ko nung masaktan ako ng lalaking akala ko ay magiging first boyfriend ko na. Siya si David, Kuya Bono. Macho, palabiro. Nanligaw siya, Kuya Bono, pero hindi ko kaagad sinagot kahit gusto ko na kasi gusto ko muna siyang makilala sana ng lubusan. Umabot ng 6 months ang panliligaw niya. May nagtangka pa ngang kumaribal sa kanya. Si Edner na roommate pa niya. Mas gwapo si Edner, moreno at maskulado din. Sila kasi yung regular na nasa gym. Pero bilang respeto kay David na nauna nang nanligaw ay binasted ko na si Edner. Tapos malalaman ko lang na pinagpupustahan lang pala nila ako. Nasaktan ako at nainsulto. Umiyak ako kina Jelay noon, bagay na pinagtataka nila. Pero nung sabihin ko sa kanila na NBSB ako, naunawaan din nila ako kung bakit gano'n ako ka-affected. Sabi pa ni Rona, late bloomer daw pala ako. Later on, Kuya Bono, na-realize ko din na nakakahiya pala ako. 27 na kasi ako noon, Kuya Bono, pero ang naging reaction ko sa ginawa ni David at Edner sa akin ay para akong 14 years old. Feeling ko nga, sumikat pa ako sa buong dorm dahil kumalat ang balitang naging biktima ako ng mga gago. Mula noon, umiwas na ako sa mga lumalapit na lalaki. Hindi na ako naniniwalang may magkakagusto talaga sa akin dahil una sa lahat, hindi naman ako maganda. Alam mo ang ginawa ko nun, Kuya Bono? Nag-ipon na lang ako ng pera. Dahil sabi ko sa sarili ko, hindi na ako makakapag-asawa. Tatanda na akong mag-isa at mag-isa kong itataguyod ang sarili ko. Naging makulit si Alfie. Hindi siya kagwapuhan, Kuya Bono, pero suki din siya ng gym at madalas ay nakasando siya. Palibhasa kasi ay yung katawan lang niya ang masasabing physical asset niya. Hindi ko nalaman kung kanino niya nakuha ang number ko, pati Facebook ko at doon niya ako nagawang kulitin. Kasi naiiwasan ko siya kapag nakakasalubong ko siya. Haharang sa dadaanan ko, susundan pa ako hanggang pinto ng kwarto namin. Sabi niya sincere daw siya. Hindi raw siya kagaya ni David at Edner. Prinangka ko siya, Kuya Bono, sabi ko, lubayan mo na ako, Alfie, dahil wala na akong balak mag-asawa. Pagkatapos nun ay blinak ko na rin siya sa phone book ko at sa Facebook ko hanggang sa nagsawa na rin siya sa pag-aabang sa akin sa hagdan. Si Alfie pa rin ang suspetsa kong nagpapadala ng sulat sa kwarto namin. Makikita na lang ng mga roommate ko na may sulat sa harap ng pinto. Minsan pa noon, ako pa ang nakapansin na may nag-slide na sulat sa ilalim ng pintuan. Sulat para sa akin. Binabasa ko naman pero wala na din talaga akong interest noon, lalo na iniisip ko talagang kay Alfie lang din galing ang mga sulat na yon. Kahit pa Mr. A ang gamit niyang pangalan. Pero in all fairness, magaling siya magsulat ng love letter. Pati penmanship niya ay maganda rin. Parang sulat ng engineer ang handwriting niya. Isang umaga, napilit ako ni Christine na mag-jogging.
Pero sa lobby ay nakasalubong ko sina Jelay na kagagaling lang sa night shift. Hinila nila ako at halos pabulong lang nung sabihin sa akin ni Jelay na, "Alam na namin kung sino yung secret admirer mo. At girl, sana wag mong isnabin yon kasi hindi lang siya gwapo, mabait pa. Kaya lang girl, single dad pala siya." Dugtong naman ni Rona. "Sino yun? Kilala ko ba? Barkada ba ni na Ednar?" "Hindi, sila yung bagong batch at taga 5th floor siya." Sino siya?" "Siya si Andy, Kuya Bono. At noon ay hindi ko talaga siya kilala. Noong utusan ako ng boss kong Amerikano na magpunta sa HR ay nakisuyo pa ako sa Taiwanese na clerk kung pwede kong masilip ang record ng bagong batch. Pero hindi sila bago noon, Kuya Bono, kasi mag-iisang taon na sila noon. Kami ay mahigit 2 taon na. Na-amuse sa akin ang Taiwanese na clerk dahil marunong akong mag-Chinese kaya siguro siya nagtiwala sa akin. Nakita ko ang record ni Andy, pati picture niya at noon pa lang ay feeling ko, hindi na talaga ako bagay sa kanya. Gwapo talaga siya, Kuya Bono. Parang may lahing Arabo dahil sa mata at ilong niya. Pinicturean ko din noon ang picture niya pero sa pagkaburara ko minsan ay nakita pa ng boss kong Kano ang litrato ni Andy sa cellphone ko. Kasi nung ibaba ko ang documents na kailangan niya sa table niya, ay hawak ko ang cellphone ko. Napindot ko ang screen at hindi ko pala na-back yung photos kaya nakita yun ng boss ko. "Your husband?" Tanong pa niya. Napangiti ako noon kahit na nainsulto ako kasi tingin pala niya sa akin ay may asawa na ako. Mabait ang boss ko, Kuya Bono, pero hindi gwapo. At may asawa na siyang Taiwanese. Sila actually ang nagpapatakbo ng pabrika at dahil hindi siya marunong sa Chinese alphabet and numbers ay ako ang taga-interpret sa kanya ng lahat ng data sa payroll bago niya pirmahan. Mabait siya pero mataray at masungit ang asawa niya. Buti nga't sa accounting siya kaya't hindi ko siya laging nakakasama. Well, si Andy hindi tumigil sa kasasulat. Pero mula nung may idea na ako sa itsura niya ay naging conscious ako sa mga nakakasalubong ko sa dorm. Hanggang sa isang umaga ay nagtama pa ang mga mata namin. Pero mabilis niyang iniwas ang tingin niya sa akin. Noon, Kuya Bono, ay bahagya na ako naniniwala na siya talaga ang aking secret admirer. Epekto din siguro ng pagiging late bloomer ko yung bigla akong na-conscious sa itsura ko. Dati, Kuya Bono, wala talaga akong skincare. Bath soap lang talaga okay na. Naingganya ako ni Christine na subukan ng night cream na ginagamit niya. Sinubukan ko nga kasi nakikita ko ang epekto ng cream sa mukha ni Christine. Glass skin talaga yung sa kanya. Hiyang talaga sa kanya. Pero hiyang-hiya ako sa naging epekto nun sa mukha ko. Nagka-rashes ako, Kuya Bono. Ang kati at pulang-pula. Nag-absent pa ako ng 2 araw noon dahil nagpa-derma talaga ako kahit mahal. Panibagong pamahid ang binigay sa akin ng dermatologist pero nagka-adverse effect naman. Tinubuan ako ng maraming acne. Kaya't mas lalo pa akong nahiyang humarap noon sa mga tao. Talagang bumaba pa lalo ang self-confidence ko. Then, tumigil bigla si Andy sa pagpapadala ng love letter sa akin. Kaya't muli nasaktan na naman ako. Hindi ko sure, Kuya Bono, kung dahil sa pagpangit na mukha ko ang dahilan kung bakit huminto si Andy. Hindi ko naman nalaman dahil pinigilan ko rin sina Rona at Jelay sa balak nila noon na lapitan si Andy at tanungin. Noon, Kuya Bono, mas lalo pa ako naniwala na isa talaga ako sa mga babaeng malas sa pag-ibig at tatandang dalaga.
Pandemic time noon pero isa ako sa mga regular paling pinapapasok sa office. Sa mga factory workers, natigil talaga sila. Nag-fill in kasi ako noon para sa mga nabakanting posisyon sa HR at accounting kasi kahit walang trabaho sa factory, ay may mga ginagawa pa rin kaming budgeting. Lalong lumala ang allergy sa mukha ko ng Kuya Bono pero hindi ako nakapagpa-check up dahil sarado naman ang mga clinics. Sabi ko noon, pag nagbukas ang airport ng January 2021 ay uuwi na ako. Kasi November 2020 dapat Kuya Bono ay nakauwi na ako kasi natapos na yung kontrata ko. Sumapit ang January, bukas na ang airport pero pinakausapan akong huwag munang umuwi dahil wala pa akong replacement. Noon ko sinamantalang pagpapacheck up sa ibang dermatologist na dahil yung dati kong doktor ay tinamaan ng COVID. Maluwag na noon Kuya Bono, marami ng tao sa Xinkuchan kung saan ako nakakita ng derm clinic. Lalaki yung doktor ko pero halatang Becky at nakapalagayan ko kaagad siya ng loob kasi malumanay siyang magsalita at lagi pang nakangiti. Ramdam kong napakabait niya. Hanggang sa nagbibiroan na kami. Naging bahagi ng biro ko sa kanya na never pa akong nagkaka-boyfriend at lalong wala pa akong first kiss. At sabi ko pa'y lalo na siguro akong hindi magkaka-love life dahil sa mukha ko. Pero inassure niya ako Kuya Bono na gagaling ang allergies ko. Nagtagal ako sa clinic niya Kuya Bono. Pakiramdam ko nakatagpo ako ng bagong friend sa katauhan niya. Feeling positive ako noon na gagaling talaga ang mukha ko kasi in-explain niya lahat mabuti sa akin yung mga formulations ng mga gamot ko. Pero that time Kuya Bono ay parang nasanay na ako sa kapangitan ko. Isa pa ay lagi namang naka-face mask noon kaya bagyang natatago ang kaaskaran ng mukha ko. Hindi na nga ako gaanong nahihiya noon eh. Pero syempre, pauwi ako ng Pilipinas kahit ayoko namang ganon ang mukhang isasalubong ko sa pamilya ko. So yun, naglalakad ako sa mataong kalsada ng shopping district nang bigla na lang may humawak sa kamay ko. Nagulat ako kaya't matik ay tatanggalin ko ang palad ko sa pagkakahawak niya kasi holding hands talagang ginawa niya. Paglingon ko sa mukha ng lalaki ay tinanggal pa niya ang face mask niya upang ipakitang nakangiti siya. Gwapo naman dahil nakangiti nga pero hindi niya pinakawalan ng kamay ko. Pahila pa nung ipasok niya ako sa isang coffee shop. Ninerbyos ako. Nung una, napapamura ako ng Tagalog pero lalo lang humigpit ng hawak niya sa palad ko. At parang narinig ko siyang nagsalita ng Tagalog o Bisaya. Parang hindi o dili yung naulinigan kong sinambit niya. Palyado lang kasi ang pronunciation niya Kuya Bono kasi Taiwanese nga siya. Pinakiusapan ko na siya gamit ang Mandarin Chinese na salita para bitawan niya ng kamay ko pero sa halip na sundin ako ay lalo pang lumuwang ang pagkakangiti niya. Nag-order siya sa counter Kuya Bono habang hawak niya ang kamay ko. Hanggang sa hinayaan ko na lang. Nakipag-lunch date na lang ako sa lalaking totally ay hindi ko kilala. Pero siya pala ang magiging first ever boyfriend ko. Ang malambing at mapagmahal na si Chow. Kapatid pala ni Chow ang dermatologist kong Becky at naroon siya nung
Nagpa-check up ako. Nasa office daw siya ng kuya niya. Partition lang kasi ang pagitan ng bawat kwarto o office at hindi sagad ang partition sa kisame kaya't malamang ay narinig niya lahat ng usapan namin ng kuya niyang Becky. Habang tumatagal Kuya Bon ay gumagwapo sa paningin ko si Chow. Meron din siyang inaasikasong business pero hindi pa nakapangalan sa kanya kasi under observation pa raw siya ng parents niya. Tama pala ako. May ilang Tagalog at Bisaya word siyang alam dahil Pilipina ang naging yaya niya noon. Yaya na naging kabit ng tatay niya. Dahilan para masira daw noon ang pamilya nila dahil nagwala ang mama niya. Nagkademandahan pa raw dahil nabuntis ng tatay niya ang kanyang butihing yaya. Nanligaw si Chow Kuya Bono. Bagay na bago para sa kanya kasi hindi naman siya Pinoy. At nung una pa lang ay hindi naman talaga ako na-conscious sa kanya dahil sa mukha ko. Dahil una pa lang ay sinabi niyang gagaling ang sakit ko sa mukha. Magtiwala lang daw ako sa kuya niya. Nagpupunta pa siya sa dorm namin Kuya Bono. Kinaibigan niya ang security staff na karamihan naman kasi ay mga kalahi niya. Malambing siya at galante pa. Tuwing day off ko, hindi siya pumapayag na hindi buong araw nakasama ko siya. Dahil nga sa kanya ay nakapunta pa ako ng Orchid Island noong dalawin namin ang kapatid ng lola niya sa Hengchun. Doon Kuya Bono sa Orchid Island ay sinagot ko siya. And guess what? Finally, at the age of 28 na noon ay nakatikim ako ng first kiss. At ilang oras lang ang dumaan ay sinundan na rin kaagad ng first sex. Sorry po sa mga moralista, pero tanggap ko po kung tatawagin niya akong malandi dahil kaagad akong bumigay kay Chow. Sumunod na day off ko kasama ko ulit si Chow and although kabado ako ay pumayag na rin akong sumama sa kanya nung sabihin niyang ipapakilala niya na ako sa parents niya. Pero sana Kuya Bono hindi na lang ako sumama dahil for the first time ay yun ang pagsasama namin ni Chow na hindi talaga kami naging masaya. Lantaran kasi Kuya Bono ay ipinamukha sa akin ng mama niya na hindi niya ako gusto para sa anak niya. Akala pa niya hindi ako nakakaintindi ng salita nila. Tinawag niya akong Jenhu. Masamang salita yun Kuya Bono na tumutukoy sa pagiging marumi at mababang klase ng babae. Hinila ako ni Chow noon palabas ng bahay nila pero bumalik siya sa loob at mula sa labas ay naririnig ko silang nagsisigawang mag-ina. Sabi ni Chow, hindi niya ko iiwanan kahit sino pa ang humarang. Kahit nanay pa niya. Alam daw niyang hindi na raw siya makakatagpo ulit ng babaeng kagaya ko. Proud na proud siya Kuya Bono na siya ang kauna-unahang lalaking pinatulan ko. Later on, pati yung papa niya ay naging ka-close ko na rin. Tinatawagan niya ako lagi, kinukumusta, at inassure niya sa akin na hindi ako lolokohin o sasaktan ng anak niya. Dahil doon ay nagtiwala ko Kuya Bono dahil naka-back up sa akin ang ama ng lalaking mahal ko. Noong 65th birthday ng papa ni Chow, kami lang tatlo ang nag-celebrate sa isang social na garden restaurant at doon ay pinakausapan ako ni Papa Guang, papa ni Chow, na hanapin ko daw si Mama Rosie sa Facebook. Si Mama Rosie ang dating yaya ni Chow na naanakan ni Papa Guang.
Medyo natagalan ang paghahanap ko kay Mama Rosie sa Facebook, Kuya Bono, dahil sa maling spelling ng apelidong binigay sa akin ni Papa Guang. Malapit na akong umuwi noon dahil may replacement na ako at nahahalata na rin ang tiyan ko noon. Nakaumbok na. Oo, Kuya Bono, nabuntis na rin ako ni Chow, pero hindi pa kami pwedeng magpakasal dahil kontra nga sa akin ang mama niya. Nung sabihin ko sa mama ko na buntis ako, alam kong pinigilin lang niya ang sarili niyang magalit, pero sure ako na ayaw niyang lumantad ako sa Batanes na buntis pero walang asawa. At okay lang naman yun sa akin kasi willing naman ang Ate Edna ko na kupkupin ako habang buntis ako. Pero iba ang nangyari, Kuya Bono, kasi sumabay sa akin sa pag-uwi ng Pinas si Papa Guang para dalawin si Mama Rosie dito sa Karkar, Cebu. Malaki na ang anak nilang si Jerome, grade 3 na, at napaka-cute at napaka-bibong bata ni Jerome. Gustong-gusto ring sumama ni Chow noon pa uwi dito pero hindi daw pwede dahil mahahalata sila ng mama niya. Hindi kasi alam ng mama ni Chow na nagpunta si Papa Guang dito sa Pilipinas. Hindi siya nagtagal, Kuya Bono. 3 araw lang siya dito. Hanggang ngayon talaga mahal na mahal nila ang isa't isa. Sina Mama Rosie at Papa Guang. Kaya nga, hindi nag-asawa ng iba si Mama Rosie. At napakabuti niyang babae dahil siya pa talagang pumilit sa akin na dito na lang daw ako manganak sa Karkar. Hindi daw niya ako pababayaan at aalagaan pa daw niya ang baby ko gaya ng pag-aalaga niya noon kay Chow Chow. Chow Chow ang tawag niya kay Chow, Kuya Bono, na madalas din niya makausap sa video call kasi maya't maya tumatawag sa akin si Chow. Darating din siya dito ngayong December, Kuya Bono. Dito sila magkikita-kita ng mga magulang ko na nangako ding darating bago magpasko. January ang kabuwanan ko, Kuya Bono, kaya 3 months from now ay nanay na ako. Pero lagi kong pinagdadasal na sana hindi naman ako maging unwed mother or single mom. Wala ni konti akong duda o pag-aalinlangan kay Chow, Kuya Bono, pero takot ako sa kapangyarihan ng mama niya. Hindi ko talaga alam kung anong kaya niyang gawin para paghiwalayan kami ni Chow. Sana po ay matulungan niya akong magdasal na huwag mangyari ang gusto ng mama niya. Babalitaan ko na lang kayo, Kuya Bono, kung ano pang mga susunod na mangyayari. Basta ngayon, okay ako. Excited sa nalalapit na panganganak ko. Pero may takot pa rin talaga ako at sana, Kuya Bono, ay hindi mangyari ang kinatatakutan ko. Hanggang dito na lang muna at sana ay madapuan mo rin ng pansin itong maikling kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Dia. Kahugot na Dia, first of all, maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa ating programa, DKB. And alam nyo, talagang nakakapaghintay ang pag-ibig, hindi kailangan pilitin. Kaya lang, nasa choice talaga ng tao yan. Kung gusto niyang makarami ng mga experiences sa buhay, di maaga siyang maglande, hindi ba? Sorry for the word. Kaya lang, di ba, kinaiinggitan mo yung ate mo dahil marami na siyang pinagdaanan. And yes, for a lot of people, nagiging strength o lakas yung mga nagiging masasakit na karanasan ng isang tao, hindi ba? The more na marami kang mga pinagdaanan, the more na magiging matatag ka. And yung pagiging late bloomer mo, maybe is because kulang ka nga dun sa mga experiences. And well, we hope and pray na sana kayo ang magkatuluyan ng jowa mo
na si Chow. At kung sakali mang hindi, charge to experience na lang. Kasi di ba gusto mo naman ng maraming mga experiences sa buhay, although hindi naman sana mangyari na hindi kayo magkatuluyan. And parang malaki din talaga yung expectation ko, yung pag-asa ko na mahal ka talaga ni Chow dahil nga naka-back up pa nga yung tatay niya na in love sa isang Pilipina, hindi ba? Parang hindi ito first time na may ganitong kwento. Parang may nabasa na rin ako dati na in love sa, I cannot remember anymore kung Chinese ba yun o Vietnamese, then yung naging boyfriend niya at ayaw din sa kanya ng nanay ng lalaki. At hindi mo rin siguro mabiblame, although kakitiran siguro ng isipin ng mama ni Chow na yung kanyang nakaribal sa kanyang asawa ay kagaya mo din. Sana hindi naman ganun. Pero parang napakaganda ng naging impression ng Pilipina dun sa mag-ama. And I really hope and pray na magkatuluyan kayo ni Chow. But again, kung sakaling hindi, di charge to experience, hindi ba? Nabasa ko yung napakaraming comments dun sa story ni Thea sa Kahugot TV, yung dating asawa ni Nino. At marami akong nabasang mga comments ng mga single mom na OFW at sabi nila, hindi mo dapat iasa sa kung kanino yung future mo at ng mga anak mo sapagkat kami nga nandito sa abroad at kinakaya namin itaguyod yung aming mga anak. And nakikita ko yung kalakasan at katatagan ng mga kahugot nating OFW na single mom dyan. And just in case na ikaw ay maging single mom din, I do believe na kaya mo din kagaya nila. Pero once again, sana ay hindi mangyari yung kinatatakutan mo. Again, kahugot na Dia, maraming salamat. At sa mga kahugot nating dating listeners ng CLS nung ako ay nagtatrabaho pa lang sa radyo, mga high school, college pa lang kayo siguro noon, and I do hope makapag-share kayo ng mga kwento nyo. I know na marami nang nangyari sa mga buhay nyo at welcome ang inyong mga kwento dito sa ating programa. At ngayon sa ating mga shoutout, nanguna si Miyay Koch, shoutout to you, ganun din kay Aya Tolentino, Jonard Taginod, Premium Mate, si Kimi Ardanito. Maraming salamat, Ruel Corcuela, Labit Kuya Bono, pag-greet ako sa next, sure. JL Basig, hi Kuya Moro, pa-shout out. JL Gisab, walang sawang sumusuporta sa mga videos mo. Maraming salamat sa iyo at sa mga kagaya mo, JL. Margie Tumbali says, pa-shout out po here in Hong Kong, lalo na sa mahal ko. Happy Mansari. At Ana Marie Pineda, shout out to you. Maraming salamat sapagkat hindi ka rin yata nagsasawa. Mark Emil Agbayani, shout out to you. At shout out kay Nelson and Bate, maraming salamat sa pagtutok. At Pretty Angel, Hong Kong Diamond Hill ng Hong Kong Diamond Hill pala. Yung location ni Pretty Angel. Hi sa'yo. Queenie San Nicolas, maraming salamat din sapagkat lagi kang nandyan. At Jess Medico, shout out nga Kuya Bono, ang pinakamamahal kong Venom from India ay ayatan ka unay lakay ko. Take care always. At Gary Utanes, shout out sa'yo. Ganun din kay Karen Manzano who says, pa-shout out naman kuya, listening here in Macau. Thank you, Karen. Shout out Kuya Bono sa asawa ko na si Vanji at mga anak ko dyan sa Pinas. More power mula kay Smoother. Hussein Lagwa, thanks a lot for being there all the time, Hussein. Rex Tabera, shout out to you. Ganun din kay Crystal Sibaluka. And thank you. God bless you more. God bless you too. Kim Soo Yoon, hi. Have a blessed day po. Lagi po ako nakikinig sa'yo. Pa-shout out. Read more. From Cagayan, maraming salamat. Kim Soo Yoon. At eto naman, pa-shout out po kay Bono sa hari ng buhay ko, Mark Joe Simbi Pagal, at sa aming mga prinsipe, Zian, Jaymar at Angelo Pagal. Thank you po. Zenny po of Hong Kong from Solano, Nueva Vizcaya. Maraming salamat. Thank you for this. Sabi naman ni Sarah Jane Ragma ng Isabela. Lynn Virgo says, mangantay pangaldawa ng Bono. Pa-shoutout kina Annalyn Enero of Hong Kong.
Heng Fat Chuen po, Dinggen habang mangan. Maraming salamat, Lynn Virgo. Agyaman ti upload Papa Bono, sabi naman ni Roslyn Jane Basco. First comment pa shoutout Kuya Bono, listening from Singapore. Shoutout na rin sa anak ko si Kevin Castillo at asawa ko si Roland Castillo ng Rizal Kalinga mula kay Virgily Castillo. Thank you pa shoutout kami Charmaine Torrente Gallego, Miriam Batuelo o Mirna Batuelo at Grace Ann Cardenas. God bless you always mula kay SGV o Susan Gallego Viernes. Pops Reyes naman sabi niya, always nag-aabang at paulit-ulit pinapakinggan mga kwento. God bless po. Ingat lagi. Ay, huwag ganun, Pops Reyes. Baka magsawa ka kaagad. Abang-abang lalo sa mga bago, okay? And pa-shoutout po again and again, Kuya Bono, pa-shoutout sa mga taga-Capellan, Ilagan City, sa family ko, Tandayo family, Parocha family, and Biyong family. Lagi ako nag-aabang ng mga bagong kwento nyo. It's me, Levi Biyong ng Capellan. Salamat, Levi. And pa-shoutout sa asawa ko sa Kabagan, mula naman kay Repsi Camayo of Macau. At panghali muna, listening here in Singapore, Kuya Bono from Ilocos Norte, ingat and God bless po mula kay Michi Gay Carmen. Mitch Matias of Macau, shoutout na rin sa'yo. Nobilin Kabunot says, hindi pala siya nagpapa-shoutout. Pero basahin ko nga yung kanyang message. Hi Kuya, makikinig na ako. Meron na akong naipon na story mo. Sana marami ka pang may upload na mga story. Kahit araw-araw, sana kasi bitin ang isang story lang sa isang araw. Adik na adik kasi ako sa boses mo. God bless you Kuya at sana lagi ka patnubayan ng Panginoon. At sana lagi kang malusog at malakas Kuya. Malakay Novelin Kabunot. Ganon din sa iyo Novelin at sa buong mong pamilya. Junlen Papio na imbang bigat Kuya Bono, abangers kanayon dito ay Hong Kong, Agyaman. Jocelyn Guyod, shoutout Kuya Bono sa mga anak ko sa Asipulo, Ifugao, and blessed first day of the month. Kuya Bono, listening dito sa Kuwait habang naglilinis. Donalyn Buduan, yes, another story. Thank you pa shoutout po sa amin dito. Lagi nakikinig sa'yo. Donalyn Buduan, salamat. At gustuhin ko man talagang mabasa lahat ng pa-shoutout yung mga kahugot, kaya lang masyadong hahaba, ano? So, paunahan na lang ulit and hanggang sa muli, stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.